Ayusin lang natin ito. Tumigas na. Yun o, may pangalan pa ako dyan. Apple. Itong plastic na to ay belly. Belly po yan, karne. Parang ref na kasi dito sa labas ng bahay. Ayan, matigas na siya. Malamig dito, pwedeng maglagay ng mga frozen goods. Ganun. Okay, so lalabas po kami. At susunduin ko si Renzi dahil pupunta kaming Howden. Ito yung sasakyan. At kailangan magkuskus, palungus. Okay, so ayun na po, no. Nalinis na po natin yung sasakyan. At grabe, lahat yan kailangan nating linisin kasi mayroon na baka mamaya may mangyari. So nilinis ko yung bintana sa likod para makita ko yung likod dito, lalo na dito sa harap kasi wala hindi na visible So yan mga tropa, no. Sunduin natin si Renzi, tapos saka tayo punta sa Howden. Kasama na po natin si Renzi. Naka-video pa. Oo, pre. Tapos punta tayong Tim Hortons. Boss ba kaya Tim Hortons? Boss pa. Ayun, ano lang tayo. Bili lang tayo ng merienda ba? Napaka-merienda. Ayun. So eto na yung aming pamerienda sa mga kasama. Kape. Ito yung kape mo, pre. Kape mo. Ay, napaka-usay. Salamat. Tapos ito naman yung sa akin. Okay, so yun mga katrapan, dito na po kami. At ayaw, pre? Ayaw bumukas? Ay, ayaw kasing bumukas dahil hindi na siya saglit. Ako na lang magbubukas para sa'yo. Thank you kaibigan. Oo. So yun po, no? Ilan ba kayo? Dito ba lahat? Dito yung iba. Dito yung iba, pero dito na lang. Oo. Ito na po yung merienda namin na nilibren dyan. Ano po, 11 kayo. 11. Bali, ano na yun? Bali, dalawang agency na yun. Dalawang agency, Magsaysay at saka ISO, di ba? Pasensya ka na, nagising pa namin kayo. Yes lang, na oversleep na nga Oversleep na? Kausap ko si misis ko, nakatulog ako. Ganta ka ng antok, bigay mo na. Nagkakaedad na siguro. Ay, ba't ilan taong ka na ba, sir? 39. Kung sa 39 nagkakaedad ka na, paano na ako? Kailangan ma-hire ka ng bago ka mag-40. Ma-hired ka bago ka mag-40. Yun ang alam ko sa Pilipinas. Oo, kasi ganun din ako nun Nung na-hire ako, 39 ako. Parang interview pa lang na hindi pa yung employer's interview yun. So, nung nag-process na yung employer's interview na, saktong 40 na ako nun. Kasi November na nun. Kaka-40 ko lang noong time na yun, nung employer's interview. So, nakapasa pa kami. Tapos, ito pa yung nangyari, pre. Merong babae sa labas na nandun yung employers yung mga galing Canada nung time na yun. Gusto niyang pumasok ng magpa-interview. Nagbabribe na siya ng pagkain or something. Kasi nasa 40 na siya, babae. So parang naawa rin ako sa kanya kasi hindi na siya nakapasok pero nakapasok pa ako. So yun, nagising natin si Ryan kasi mas matanda pala ako sa kanya. So hindi ko nakukuyain, nakakaya naman ako pa yung mas matanda. At saka pasensya na, naka-istorbo ako. Hindi, ayos lang. Dapat sana manggugulat ako pero hindi nagulat. Ako yung nagulat Oo. Wala na iba. Ako yung nagulat So ibig sabihin, ang kontrata nyo ngayon ay 3 years na. Hindi na katulad sa amin na 2 years. Na bago yung... Bali nung una 2 years. 2 years. Tapos naglabas sila ng bagong contract. Naging 3 years na. Sa tingin ko sa sa embassy Embassy na. Embassy talaga. So lahat na nang pupunta dito sa Canada, 3 years na yung magiging kontrata nila. Hindi ko sure kung gano'n nga. Pero yung last, bali yung last. Kasi yung pinakalas na nakaalis na yun Bali 3 years talaga yung binigay sa amin. August 26 ako. Tapos na yung kontrata ko. And nag-renew ako ng bagong kontrata
sa working permit ko. So 3 years na rin yung aking kontrata. So ang pagkakalam ko, embassy na yan. So parang bagong patakaran na yan ng Canada. Pagka pupunta ka dito sa working permit, sa contract worker. Kumbaga yun ang tawag doon. Temporary contract worker, yung mga ganyan. So yun nga, ano yung buhay mo sa Pilipinas, sir? Bago ka pumunta dito sa Canada? Jeepney driver, tsaka butcher. Jeepney driver, then butcher. Butcher sa gabi. Trabaho naman sa gabi, slaughtering. Ano tayo, madaling araw, ganun eh. Hindi kaya pag butcher ka lang talaga. Hindi sasapat yung... Hindi sasapat. Bago ka pumunta rito, ano yung buhay mo sa Pilipinas noon? Bali, din ako, isang butcher din. Butcher saan? Butcher ako sa Monterey Meat Shop. Ano yun? Parang sa grocery store, sa mall o tawag dito, factory? Sa mall yun, bali siya, concessionaire. Parang concessionaire sa sa loob ng supermarket. Bali bago ako nagsimula mag-butcher, nag-aral muna ako ng TESDA. Slaughtering. Slaughtering. So anong taon nun? 2015. 2015. Nagsimula na akong pumasok ng naghanap ka na. Naghanap na ako ng employer. Marami namang employer sa Pilipinas katulad ng Monterey. Kasi sila marami silang outlet Hindi na ako nagpapalit-palit ng company. Bali isang company lang yung kinuha ko, Monterey talaga. 8 years na ako doon. Habang nag-apply ka sa ISO, diretso ka pa rin nagtatrabaho sa Monterey? Tuloy-tuloy pa din kasi hindi naman kailangan kasi kapag nag-apply ka dito sa Canada, bawal ka mag-resign. Ganun din kami ganun din noon sa amin kasi kahit na meron nga ng tawag doon yung visa, passport visa, hindi ka pwedeng mag-resign pa. Mag-resign. Lalo ngayon bago kami makaalis hindi yung SS namin SSS. Paano kung mag-resign ka kaagad? Question yun. Di ba SSS sa mga... Kasi makikita dun yung yung record mo kung talagang nahuhulugan Bakit nga pala Canada ang pinili mo? Meron namang Australia, may New Zealand ba? Meron ding UK. Mas maganda pa yun, di ba? Bakit Canada? Canada yung napili ko kasi hindi na ako mahihirapan mag-adjust. Kasi andito na yung mga kapatid ko bali yun sa akin advantage na. So may pamilya. Pamilya. Kasi bali yung kapatid ko dito, dalawa na sila dito So, nasan sila? Andito din sa High Life sila nagtatrabaho pa. Sa High Life din? Oo. So, ibig sabihin, meron ka ng idea? Parang ganon. Meron ba silang mga sinabi sa'yo na ito yung mga dapat mong gawin, mga ganon, aasahan mo na, mga ganon? Yung mga ganong katulad ng yung sa lamig. Pero nung nasa Pilipinas ka, parang ang anong iniisip mong lamig? Iba yung expectation dito, mas pala Mas grabe. Akala mo pagka nasa Pilipinas ka, gustong-gusto mo pumunta ng Canada kasi maganda, malamig. Pagdating mo dito pala Mas sobra. Mas sobrang lamig Ako talaga, nag-decide na ako na hindi na ako aalis. Way back 2012 nung galing ako ng Singapore. Nagbago ako ng skill. Kasi dati, hospitality industry ako sa restaurant. Tapos bumili nga ako ng jeep para sabi ko, di na ako alis, di na lang ako. Nag-offer sa akin yung isang kaibigan, try mo pre sa Canada, sabi niya. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, di mo naman kailangan pera, kailangan mo panahon tsaka Try ko. Tapos nung malaman ko, kailangan na pala yung pera. Nag-IELTS, mga requirements, kailangan na pala. Nilapit ko sa kapatid ko, sabi ko, sis, merong opportunity sa akin sa Canada ako. Gusto ko tulungan mo ako. Sa police clearance ako nahirapan. Bakit? Anong nangyari sa police clearance? Abroad. Police clearance abroad. So, doon ako natagalan, doon ako na-hold ng matagal. Na-delay. Dapat nakaalis na ako ng January. Kaya ganun yung nangyari. Na-hold ng na-hold. Pero nung pumunta ka dito sa Canada, sir, ano yung ini-expect mo na madadatnan mo dito sa Canada? Ano yung inaasahan mo? Expectation versus reality. Yes, expectation versus reality. So ano yun? Expectation ko, yun, yung parang siyempre sa dami ng trabahante, siguro mas parang sa tingin ko, mas magaan yung trabaho. Kumbaga siyempre, ito lang yung part na gagawin mo, ito lang yung part na gagawin mo. Pero nangyari din naman. Pero hindi ko expect na ganun yung volume ng kadami ng sa trabaho yung sinasabi mo. Sa buhay, pag narinig mo yung Canada,
Siguro iba-iba tayo ng iba-iba ng lugar, iba-iba ng gusto sa buhay. Sa Pilipinas is siyempre malaya kang gawin yung mga ganito. Although kulang ka sa Pera. Oo. So dito kasi magkakaroon ka ng pera basta masipag ka. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Doon kasi kahit may pamilya ka doon, makakakain Eto ka. pa sir, mabibili ang gusto mo basta may credit card ka. Yun lang. Maluwag sila Pero sa utang. magkakautang ka ng sobrang-sobra. Maluwag sila sa utang. Kaya nga sabi ko, pagdating ko dito sa Pilipinas, kaya naririnig nila, sabi ko, sa Pilipinas po, wala akong ganyan. Kasi takot ako sa utang ako. Pero pag dito, Pag dito pala, obligado kang mangutang. ang daling mangutang dito sir. Sa totoo lang. Tapos, hindi mo namamalayan, nababaong ka na pala sa utang. Yun nga. Kumbaga dito kasi yung buhay ng mga katulad ng butcher dito ano lang. Kumbaga bahay trabaho lang talaga Mhm. Kasi parang dito sa Nepawa parang probinsya talaga Oo, probinsya talaga dito. kumbaga yung mga mall katulad sa sa Manila, malalaking mall, mga ganyan. Dito lang, kumbaga grocery lang mga Kumbaga ang ikot lang ng buhay mo rito. Akala mo pag sa Canada kayo, maganda yung bansang dadatnan mo. Akala mo, pasyal-pasyal lang sa no? Kung mag-isa ka lang talaga dito, malulungkot ka Oo. Ang iba kasi, iniisip nila, ang pag-butcher, minsan kasi naisip nila, messy na trabaho kasi nga madugo, ganyan. Worth it ba na mag-change ka ng career to butcher para lang makamit mo ang pangarap mo na Canada? Absolutely ako. Worth it siya. Kasi unang-una, ang butcher dito sa Canada is laki ng demand. Hindi lang dito sa lugar natin, marami pang state na Para sa akin, mas madali na pathway yung butcher kung yun ang gusto mo talagang maging career. Oo. Ako, nag-change career din ako. From office worker sa munisipyo, sa city hall namin. Naging butcher ako kasi pangarap ko talaga makapunta ng Canada ever since. So, yung pagiging as a butcher, sabihin nating messy man ng trabaho na to, worth it talaga. Kasi for 2 years, magiging 2 years na kami ni Renzi dito, ay grabe. May mga pagbabago na. malaki. Kumbaga, nasisiki na sa akin na nandito na ako. Yung hirap ba? Yung mawalay ka sa pamilya? Yung hirap kasi hindi na bago sa akin dahil ex-abroad na ako. So Okay. medyo kumbaga sa medyo matigas na yung tinapay dito sa Oh, para si Jan din kasi nagtrabaho din si Jan sa Laguna kamo. Kumbaga nawalay din sa Bicol. Tsaka hindi na mahirap yung communication ngayon kasi may Habagay, may video call. Video call na pagka dating mo bago pumasok, magkausap mo sila. Hindi na ganong So yung mga katropa wag po nating asahan na pumunta ka dito sa Canada at inaasahan mo pera-pera lang at wala. Di ba tama? Hindi pera-pera lang. Ang isipin nyo yung magiging kinabukasan ng pamilya nyo dito. Future. So, may plano ba kayong mag-spousal? Spousal ako meron. Pero gusto ko muna ako. Ma-build up ko muna dito. Ma-prepare ko muna yung sarili ko rito. Tsaka para sa kanila. Ikaw, Jan? Ako naman, kumbaga ngayon kasi wala pa Pero may balak din ako kapag nakapag-ipon na. Oo. Kasi pera kailangan mo sa spousal talaga. Pera talaga. Ipon-ipon. Pero eto, ma-advise ko lang. Karamihan kasi sa nag-i-spousal, pag nandito na kasi ang pamilya nila, doon nagsisimula yung talagang hirap. Oo. Exactly. Oh, tama yan. Kasi karamihan sa mga kilala kong, lalo na pag malaking pamilya, maraming anak at saka kasi magre-renta sila ng separate na bahay o basement na malaki. Lalo na pag ilan ang anak nila, mabayad sila ng sarili ng bill. Pag kumuha sila ng sasakyan, obligado ka. Bi-weekly, insurance, wala na. Bahay pa. Oh. So, pag nag-spousal ka, kaya ako natanong yun kasi doon magsisimula yung talagang mabigat na responsibilidad. Obligasyon Oo. Pag-isip-isipan muna kung mag-spousal o antayin munang ma-PR. Para at least makapag-ipon ka para sa pamilya nila pagdating nila dito. Wala nang... May budget ka. Wala ka. Hindi na madodoble na. Oo, kasi habang nag-process ka ng PR kasi, gumagastos ka pa Gumagastos ka na sa pamilya mo nandito, siyempre gagastos ka rin sa pag-apply mo sa PR. Ganon din yun. Pwede sana kung makahanap ka agad ng trabaho yung asawa mo rito.
Makakahanap din naman, pero dahil countryside lang tayo, hindi naman ganun kalaki yung sasahurin nila kung hindi lang dun sa planta rin. Sa planta din. Dito sa Canada, masasabi ko lang, kung mag-change career ka, siguro Start at 36 pwede pa. kasi ilang taon yung 2 years, di ba? 3 years, tapos ang process Three. niya sa almost 2 years no? Sa atin, yung process natin simula pag-apply. Oo. Mga 1 year mahigit lang. Kasi madalas ano na ngayon. sa akin kasi. Depende. Tapos kung may ex-abroad ka, medyo kabaan mo na mga 35. Maraming requirements. Tapos kung nasa ibang bansa ka, plano mong to. Yung naging problema mo sa Singapore, ano yun? Galing ka sa ibang bansa, nag-stay ka ng ibang bansa within 6 months, kailangan kumuha ka na ng police clearance doon. Agad-agad. Sa ibang bansa. Bago umuwi. Walang problema doon kahit expired na yung police clearance, basta kailangan meron kang police clearance na ipakita doon sa agency na applyan mo. Para di ka mahirapan. Kasi pag nasa Pilipinas ka na, kukontakin mo si embassy ng ganitong bansa, embassy medyo hassle. Lalo na pag ESA. Daming proseso. Yun. Ang daming affidavit, mga dami. Pupunta ka pa ng DFA, apostille, lahat yun. Papadala mo pa. Fingerprint sa karami. Marami. Basta, malalaman mo gaano kasalimuot yun bago makuha yung pirasong papel na ganito. Ayun mga tropa, no? I hope nakatulong tong mga tinanong ko sa kanila na pwedeng malay nyo, gustong o pangarap nyo makapunta dito sa Canada. So, tanong natin yung mga advice nila sa inyo kung sakaling gusto nyo mag-Canada. Advice ko lang po sa mga aspiring butchers na gusto pumunta rito sa Canada. Make sure po na lahat ng papeles nyo ayusin nyo, lalo na yung mga ex-abroad, yung mga police clearance, kailangan po yan. Tapos SSS, kailangan po yan. Ayun po, kailangan legitimate po talaga yung mga papel nyo kasi be-verified po nila yan. Go lang sa pangarap. Pwedeng umiyak pero walang susuko. Pwedeng umatras pero walang aatrasan. Kasi maraming utang. Maraming utang. Payo ko sa mga kabutcher natin dyan sa Pilipinas, kailangan yung pahabain yung pasensya nyo kasi ang pag-apply dito sa Canada ay hindi naman madali. Exactly. Kumbaga, kailangan nyo yung trust the process nga, sabi nyo. Kami noon, halos nawalan na kami ng pag-asa dahil COVID nga. COVID yan. Oo, di ba pre, totoo yun? Nawalan na kami ng pag-asa noon kasi ano ba to? COVID, hindi na kami makakapunta, sabi namin. So, tama lang si John. Sinashoutout ko pala yung mga kaibigan kong butcher dyan, lalong-lalo na sa Metro Gaisano, Alabang, dyan sa Pure Gold Molito. Pamilya ko dyan sa Bicol, saka mga taga Monterrey. Shoutout po dyan sa mga kasama ko dyan sa may Tarlac City, sa may Yaka Agroventures. Kay Sir Roy, kay Ma'am Jane, kay Dark Cloud, kay Jerry, lahat ng mga kasama ko dyan. Ingat kayo dyan. So hanggang dito na lang mga tropa. Maraming salamat po. Baby,